Musta mga tropa? Alam ko inaabangan nyo na yung second part ng resignation video natin. Anyway, I posted this video to recap and give context doon sa mga pointers na binigay ko. Ang unang pointers is you pray for it. Then second, you plan for it. Then third, you you take advice. Then pang-apat, you proceed with your plan. And gusto ko lang iliwanagin kasi habang ginagawa mo yung plano mo, dapat nagpe-pray ka. You know? Habang nagtitake ka ng advice, you pray for it. And pangatlo, habang nagpo-proceed ka, pinagpe-pray mo pa rin. Kasi yung prayer, ito yung magbibigay sa iyo ng wisdom, courage, at peace of mind sa desisyon na gagawin mo. So applicable din po ito hindi sa pagre-resign, no? Gusto ko lang ulitin, applicable din po ito sa mga desisyon natin sa buhay. Maging practice natin ito at magiging maganda rin yung mga desisyon na gagawin natin. Okay? So kung may mga comments kayo dyan, kung meron kayong mga additional input, I'm very willing to listen and to include or to evaluate. Ngayon, kapag nagawa mo na ito, nakapag-decide ka na, nakapag-submit ka na, papasok naman tayo sa second part talaga ng resignation natin, which is yung resignation proper. Kasi kapag tinanggap na yung resignation mo ng boss mo, may 4 steps I would like to share. Okay? Yung unang-una is you complete the remaining tasks. Dapat kinukumpleto mo kasi ito ay one way for you to give back to the company that taught you what you know and what give you the experience as well. So, tapusin mo para hindi rin nakakayalo sa sasalo ng trabaho. Tama? Pangalawa, you back up your files. Kasi pinaghirapan mo yan, i-back up mo yan. Siyempre, may mga kinontribute ka dyan na personal na ginawa mo. Pangatlo, you bid farewell to your friends and ka-office mate, yung mga mentor mo. Kasi kung wala sila, hindi ka rin natuto at nagkaroon ng meron ka ngayon. Pang-apat na gusto ko i-share is you let go and move on. Bakit? Kasi maganda kung mag-i-start ka na talagang fresh at resolve ka. Sabi nga sa Bible, sa Isaiah 43 in verse 18, forget the former things, do not dwell on the past. Kung hindi man naging maganda yung nangyari sa trabaho mo, kalimutan mo na yon, ibigay mo na, mag-move on ka na. So yun lang mga katropa, I hope nakatulong ito, and if you have any comments, feel free to inform me. Yun lang, goodbye.